kahit na po sino ay pwede nang tumakbo sa party list at katawanin ang kahit na sino. Basta't nakalusot sila sa unang pagsala ng COMELEC. Ang ginagawang pambababoy sa busilak na adhikain ng Party List System Act. At yun na nga mga kabayan, ewan ko na lang kung hindi pa tamaan. Kung hindi pa tamaan itong si Migs Nograles sa mga pahayag nito ni Sir Ted Pailon. Mantakin mo naman kasi mga kabayan na napatunayan nga ni Sir Ted Pailon na itong party list system ay ginagamit pala ng ilang mga mayayaman at mga angkan sa politika na kung saan kahit sino pala o kahit ano pala ay pwede nilang irepresenta, no? Basta't meron silang pera gamit pang kampanya tuwing lalapit na ang halalan. Mantakin mo mga kabayan, isipin mo itong si Nograles, ano ang party list nito? PBA? PBA player ba to? O, di ba? Pero ang kanyang ang kanyang party list, PBA party list. Tapos ang mga pinire-representa niya, mga athlete. Athlete ba yan? Atleta ba yan? Olympian ba yan? Minsan na ba yung lumaro para i-representa ang bansa natin? Oh, 'di ba kasi 'di ba sasabihin nila pag congressman ka, ikaw yung representative. Paano ka magiging representative? Hindi naman ikaw miyembro noon. Hindi ka naman naging atleta na para lumaro, para magbigay ng karangalan sa bansa natin. Tapos ikaw ang representante. Oh, 'di ba? Yan ang tinatawag ni Sir Ted Pailon na binababoy. Binababoy ang party list system. Hindi naman siya atleta, pero siya ang representante dahil meron siyang pera at nasa politika ang kanyang magulang, ang kanyang tatay. 'Di ba? Oh, malinaw na binababoy ang party list system. PBA party list, hindi ka naman PBA player. Oh, 'di ba? O sabihin natin atleta, hindi ka naman atleta O, 'di ba? Mukha mo pa lang, tignan mo. Atleta ba yan? Mukhang hindi nga, tumagal sa init ng araw para tumakbo, kung anong gagawin yan. Diba? Gymnastic ba yan? Ano bang ginagawa niya sa buhay, bago mapasok na, na congresswoman, bilang congresswoman dyan sa kamera. Diba? Wala. Oh, malinaw na binababoy nito ni Migs Nograles, ang party list system. Sana naman tamaan ka, tamaan ka sa mga sinasabi ni Sir Ted Pailon. Kung hindi ka tatamaan sa mga sinasabi ni Sir Ted Pailon, sana tamaan ka na lang ng kidlat. Ang kapal ng mukha PBA party list, ikaw pa yung representative. Antitindi nyo. Antitindi ninyo. Sa tingin nyo mga kabayan, tama lang ba si Sir Ted Pailon na tawagin ang mga to na binababoy ang party list system ng ating bansa? I-comment nyo kayo sa baba at huwag nyo kakalimutan i-hit like at subscribe button para updated ka sa mga uploads ko araw-araw, kabayan. Panoorin natin ang kabuuan ng video ito. Noong pong kauna-unahang party list election taong 1998, 13 grupo lamang ang nakakuha ng 2% threshold. At dahil doon, hindi napunan ang 20% na alokasyon ng upuan sa Kamara para nga po sa party list. Ang 20% na alokasyon na upuan na ito ng party list ay nasasaad sa ating pong saligang batas. At noong panahon na iyon, 52 upuan ang nakalaan sa Kongreso para nga sa party list, bilang katumbas ng 20% ng kabuuang bilang ng mga miyembro ng Kongreso. At ito ang naging basihan para dumulog sa Supreme Court ang ilang grupo ng mga party list. At sa pinakahuling desisyon ng Supreme Court noong pong 2009 sa kasong Banat o Barangay Association for National Advancement and Transparency versus COMELEC, naglabas ng formula ang Supreme Court na matapos mapunan ang mga upuan na nakalaan para nga sa party list sa pamamagitan po ng pagkwenta ng 2% of votes garnered, sa pamamagitan nga po ng pagkwenta ng 2% of votes garnered in the party list, ang maiiwang bakante kung meron man ay pupunan ng mga party list group hanguna sa ranking of votes. Ibig sabihin,
kung sino po na lamang ang may pinakamataas na boto kahit na hindi umabot sa 2% ay hahayaan na pong makaupo. Ang logic ng Supreme Court, para nga naman daw hindi maipagkait ng Kongreso ang nararapat na representasyon ng mga sektor na kinakatawan ng mga party list. Maaari pong hindi tayo sumasang-ayon sa katwiran na ito. Pero yan ang naging desisyon ng kataas-taasang hukuman. Nabanggit ko kanina na ang diwa ng saligang batas sa pagkakaroon ng party list system ay para nga magkaroon ng tinig ang mga marginalized at underrepresented sa Kongreso. Subalit, klaro nga po ngayon na marami ang sumasalaula sa party list system. At ang dahilan kung bakit nangyayari ito ay nang dahil din sa naging desisyon ng kataas-taasang hukuman. Noong panahon po ni COMELEC Commissioner Sixto Brillantes, noong pong panahon ni COMELEC Chairman Sixto Brillantes, diniskwalipika ng COMELEC ang 52 na party list groups na nais lumahok noong pong 2013 elections. Naglabas ng mga desisyon ang COMELEC at sinabing ang 52 na party list groups na iyon ay disqualified dahil sa hindi naman sila totoong kumakatawan sa marginalized sector. Isa nga sa mga na-diskwalipika ay ang party list group na Atong Paglaom, na ang advokasya raw ay para sa urban poor, consumers, kababaihan at kabataan. Ngunit kinwestiyon ng COMELEC ang nominees ng Atong Paglaom na ika ng COMELEC ay yung palang isang nominee ay vice president ng isang korporasyon. Ang isa ay may-ari umano ng pineapple plantation. At ang isa ay manager ng ilang mga negosyo. Dumulog sa Supreme Court ang Atong Paglaom kasama na ang ilang pang diniskwalipikang party list groups ng COMELEC. Noong pong Abril 2 ng 2013 o isang buwan bago maghalalan, naglabas ng desisyon ang kataas-taasang hukuman. Inilatag nila ang gabay kung sino ang maaaring tumakbo sa party list at maging ang kanilang mga nominees. Una, maaaring tumakbo sa party list election ang alinmang national parties or organizations at maging regional parties or organizations nang hindi na kinakailangan pong nakahanay sa anumang sektor at hindi nila kailangang kumatawan sa alinmang marginalized at underrepresented sector. Pangalawa, maaaring tumakbo sa party list election ang marginalized groups at ang kanilang mga nominado ay maaaring manggaling sa kanilang hanay. Pangatlo, ang sinumang political party ay maaaring lumahok sa party list election basta't sila ay merong sub-parties na may kaukulang sektor na ipinaglalaban. At eto na nga po ang pang-apat. Ang sinumang organisasyon basta't merong partikular na interes o kausa na ipinaglalaban ay pwede nang sumali sa party list eleksyon. Sa madaling salita, kahit na po sino ay pwede nang tumakbo sa party list at katawanin ang kahit na sino. Basta't nakalusot sila sa unang pagsala ng COMELEC. Do you agree? Well, you may not. But that is the Supreme Court speaking.
And when the Supreme Court speaks, it is the law of the land. Sa aming panayam, ito ang sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia. Ang problema po talaga natin, kahit po sa yung party list system natin, party list law, sapagkat kahit ang Korte Suprema pino-point out, medyo madami na pong loopholes yung party list system natin. 1998 pa po kasi, Sir Ted, yung party list law natin at kahit isang provision dyan, ay walang nabago. Halimbawa po, Sir Ted, sabi ng Korte Suprema nung una, hindi kinakailangan punan yung lahat ng kabuuan ng party list. Biglang nagkaroon po ng subsequent decision, dapat punan na. Nung una, sabi ng Korte Suprema, dapat daw po ay hindi naman nakatira sa gated communities ng Forbes Park o kaya Dasmariñas Village. Subsequent na decision, sabi naman po ay hindi naman kinakailangang gumagapang sa kahirapan, pero sapat na lang na merong advokasya. Doon pa lang, Sir Ted, advokasya doon sa sektor na kanilang nire-represent. So ang isang tao na super bilyonaryo ay pwede magrepresenta sa ating mga magsasaka, sa mga mangingisda, sa kababaihan, sa kabataan, basta may advokasya doon sa mismong sektor na nire-representa. Napipilitan po ang ating kataas-taasang hukuman na to a certain extent, ang tawag natin dyan ay judicial legislation because wala pong pagbabago sa ating pong batas. And therefore, kahit po ang COMELEC, hindi naman kami pwede, Sir Ted, na magdagdag ng kahit na anong provision o dagdag na requirement sa party list law natin nang wala naman doon. Kasi po siyempre, usurpation po yon ng prerogative ng ating legislature. Dalawa ang paraan para ho mabago ang mga pangyayaring ito. At matigil na ang ginagawang pambababoy sa busilak na adhikain ng Party List System Act. Number 1, ayusin, klaruhin at baguhin ang batas tungkol sa party list. Ngunit, sino nga ang babago? Sino pa? Kundi ang Kongreso. Kasalukuyang Kongreso kung saan magkakamag-anak na ang nakaupong party list at mga representante sa mga distrito. Babaguhin nila ang batas na nagbibigay sa kanila ng mas malawak na kapangyarihan at mas maraming kayamanan? Number 2, ay kung meron pong magkukusang dumulog sa Supreme Court para manikluhod at hikayatin ang mga kagalang-galang na mga maestrado na baguhin ang kanilang desisyon sa harap na rin ng malinaw na pang-uulol sa mga Pilipino ng ilang mga tusong politiko, mga angkan, mga negosyante at mga kontratistang wala ng kahihiyan. Hanggat hindi po nangyayari ang dalawang nabanggit kong paraan, magpapatuloy at magtutuloy-tuloy at lalo pang titindi ang kabuktutan sa party list system na ito. Ikaw na nakikinig ngayon, ikaw na nanonood ngayon, papayag ka na lang ba? Think about it.